Jessica's Personal Voice. Kabado ako habang binabagtas ang daan papunta sa event party ni Alvin. Sa isang exclusive resort nito dito sa Taguig Idinaos kaya kinailangan pa namin bumiyahing magkakaibigan. Ayon kay Franco ay dadalo daw sila ni Kathy at mga kaibigan nito kaya halo-halong emosyon ang lumulukob sa akin ngayon. Nagkausap na kami ni Franco. Mahigat 1 linggo na ang nakalilipas. Makikipaglaro kami kina Alvin at Kathy at ibibigay ang hinahanap nilang gulo sa panggugulo sa amin ni Franco. Kaya heto at palihim lang kaming magkita. Kailangan pa nitong mag-disguise bilang babae sa tuwing gabi na pumupuslit ito sa mansyon at magkatabi kaming natutulog at inaabot sa madaling araw bago makatulog dahil sa kakaungot nito sa akin. Para itong walang kapaguran pagdating sa sex. Napakataas ng libido sa katawan kaya nauubusan ako ng lakas sa umaga at umiinom na lang ng energy drink para makatayo pa ako. Napasilip ako sa paligid nang huminto na ang kotseng sundo ko at nasa loob na nga kami ng napakalawak at garang resort dito sa Taguig. Kay Alvin daw ito at ngayon ang first anniversary ng resort kaya inimbitahan niya lahat ng mga kaibigan at maraming tao nito ang nagkalat sa paligid. Pinagbuksan din ako ng driver nitong tila robot ang galaw at hindi man lang umiimik. Naka-poker face lang ito at tuwid ang pagkakatayo o upo. Body! Napapitlag ako sa biglang nanlundag sa akin na umakbay sa balikat ko kaya napayuko pa kami at muntik sumubsob sa semento. Erica! Balo ka talaga! Ingawagod mo ba ako? Kunwari ismid ko na ikinatawa nito at binatukan pa ako. Ba't umakbay itong ngumingisi? Relax, bud. Nagpapainit lang ako para mamaya. Nagsalubong ang mga kilay ko sa isinaad nito. Lalo't hindi naman mapagkakatiwalaan ang ngisi at pagtaas baba ng mga kilay nitong tila may sapi na naman. What's up, buddy? Napapitlag pa ako sa biglaang pagsulpot ni Leia at Danica na yumakap sa akin. Sumulpot na rin si Karina at Kate kaya nakumpleto na kami. Kahit paano'y naibsan ang kabakong nandito ang mga ito dahil paniguradong darating din ang mga alipores ni Kathy dahil date ito ni Franco ngayon. Nakakabanas. Kahit napag-usapan at kasunduan na namin ni Franco ang lahat, ay may kirot at selos pa rin ako nararamdaman dahil sa pagdidikit ng babaeng iyon sa kanya. Kapag hindi talaga ako nakapagpigil, babalatan ko siya ng buhay. Gigil na akong pagpirapirasuhin ang balat nito nang maibsa naman ang kakatihan. Anong plano mo, body? Untag ni Danica sa paglalakbay ng diwa ko sa kawalan. Napailing ako at ngumisi sa mga ito. Tila nahihinulaan naman na nila ang ibig ko kaya nagkangisian kami sa isa't isa na parang may mga sayad. O sa bagay, may mga sayad naman talaga kaming taglay, lalo na kung pinagsama-sama kaming 6. Manonood na lang muna tayo. Hintayin natin sila mismo lumapit sa tayo, mananakmal. Natatawang bulong ko na ikinatawa ng mga ito at nag-apiran sa isa't isa. Sabay-sabay na kaming pumasok sa loob ng garden kung nasaan ang venue. Marami-rami na nga ang nandito at pawang hindi mapagkakatiwalaan ang muka. Napatanga pa ang mga itong nakamata sa amin na 6 na animoy may mga nakikita sila sa aming hindi pangkaraniwan. Napakalagkit din ang tingin sa amin ng mga kalalakihan at kahit mga naka-formal, ang mga ito'y mababakasan mong halang ang bituka. Mukhang mga kasamahan ni Alvin ang mga ito sa kanyang mafia o kaya mga kasyosyo niya. Pumesto kami sa pinakaharap kung saan bakante at kaagad naman lumapit ang 3 waiter na natutulala din sa amin. Ma'am? Red wine please. Putol kaagad ni Kate sa sasabihin pa lang nung isa. Nagkatinginan pa ang mga ito bago yumuko sa amin at kaagad tumalima. Napailing na lang kami dito na ikinataas ng kanyang kilay habang nakahalukip-kip. Mga naka-formal evening dress pa naman kaming 6 at talagang sinadya naming mag-all black ang outfit ngayong gabi kaya mukha kami mga anghel na demonyita. Yun naman talaga kami. Masyado lang maamo ang magaganda naming pagmumukha kaya hindi mapaghahalata ang nakakakitil kami ng buhay nang walang kahirap-hirap at kapikit-pikit. Problema niyan.
Nguso ko kay Del Mundo na napapahaba ang nguso at mukhang pasa na lahat ng problema sa mundo. Unupdated? Ani Leia na inilingan ko. Sira ulo, itatanong ko ba kung alam ko? Pabalang na saad ko na ikinakamot dito sa batok habang napapahagikik naman ang tatlo na binato nito ng mga nakarolyong table napkin. Tanungin mo. Saad ni Karina na nakangisi kaya bumaling ako kay Kate at bahagyang ikinalabit ang paa ko sa paa niya sa ilalim ng mesa kaya lumingon ito sa akin na nagtataka. Problema mo? Napakibot-kibot naman ang mga labi nitong itim ang lipstick habang may kakapalan ng eyeliner at nakapusod pataas ang buhok nito kaya nagmukhang demonyita talaga. Lalo't naka-all black ito ng sleeveless na may mataas na slit at labas na labas ang cleavage. Sino pa ba? E di si Monterde. Natatawang saad na Leia. Maging ito'y kagayang-kagaya din ni Kate ang ayos kaya para silang pang kontrabida sa pelikula. Napailing na lang ako sa pinoproblema nito. Hindi mo pa nasusuyo? Tanong ko na ikinailing at ngisi nito. Wala ngang planong harapin o kausapin ako. Walang hiya. Napakasiloso pala. Hanggang ngayon issue niya pa rin ang pagpapalit ko daw sa kanya sa hilaw na foreigner na may berdeng mata sa isla. Maktol nito na ikinatawa namin kaya sinamaan niya kami ng tingin. Inakbayan naman ito ni Danica na katabi sabay nguso sa entrance kaya napasunod kami sa inginuso nito at sabay-sabay na napatayo kami nila Leia at Kate nang bumunga doon sina Franco, Charles at Alex na nakapulupod sa kanilang braso ang mga higad. Kabilaan pa talaga at halos nakayakap na sila sa mga mahal namin. Nagtagis ang pangako at napairap na lang sa mga itong napakalapad ng ngiti at halos lumuwa na ang mga singit at flat na dibdib sa laswa ng mga suot. Nagdamit pa sila. Ani Leia na may halong panguyam ang tono. Hey, kalma. Huwag pa halatang bitter ka. Nalawayan mo naman na eh. Ang mahalagay, nabinyagan mo na. Kumpara sa buto, tira-tira mo na lang yun bago na ipasa sa iba. Hayaan mo na. Saad ni Danica na kay Kate nakatingin habang hinahaplos sa braso dahil kuyom na ang mga kamao nito at nanlilisik ang mga matang nakatitig sa gawin nila Charles na pumwesto sa gilid namin. Yun nga ikinangingit-ngit ng loob ko, body. Hindi ko pa nga siya nabibinyagan tapos aagawin siya sa akin. Tingin na, iluluto ko ng buhay mga higad na iyan. Madiing saad nito at nagngingit-ngit pa ang mga ngipin. Natahimik kaming lahat dahil kabisado namin ang temper nito na si Monterde lang ang nakakapagpalabas. Demonyita ito eh. Pero mas trumiple nang nakilala si Monterde dahil literal na na-obsess kay Charles. Kahit nga sa aming mga kaibigan na hindi niya pinapadapuan si Charles sa amin, paano pa kaya ang iba? Paniguradong itutusta talaga nito ang mga babaeng nakayaka pa rin hanggang ngayon sa mga braso ni Charles, oras na mag-overheat ang temper nito. Come on, buddy. Sasamahan kita mag-ihaw pag na-corner natin ang mga iyan sa teritoryo natin. Pangaalo ni Leia na ikinanganga namin. Maging si Kate ay napanganga dito. Alam naman naming walang pakialam si Leia sa napangasawa na kaliwat kanan din ang babae. Kaya't nakapagtatakang mang-iihaw din siya sa mga higad na nakayakap din sa mga braso ni Alex. Bakit? Taskilay na tanong nitong kaagad naming inilingan. Maya pa'y dumating na ang mga waiter na may mga dalang wine. Nakakapagtaka lang na natagalan ang mga ito kaya hindi kaagad namin ininom ang mga iyon dahil ramdam namin na may mali. Sa uri pa lang ng tinginan nila na hindi na makatingin sa mga mata namin ng diretso at nakangisi namang nakatitig sa grupo namin ang mga higad kaya't may kutob na kami sa mga nangyayari. Napapalinga ako sa paligid dahil nagsisimula na ang party ay wala pa rin si Alvin. Maging ang mga pagkain ay na-serve na din pero ni Katiting wala kaming ginalaw. Mahirap nang masalisihan. Kita din namin na hindi rin tumitikim sina Franco sa mga na-serve sa kanila at tanging ang mga higad lang ang kumakain na napakaarting humahawak ng mga kubyertos. Napapapilantik pa ang mga daliri at kay liliit nang isinusubong akala mo na may hindi pamperana ang mga bibig. Napabaling ako kay Karina nang marahan ako nitong siliko at inuuso ang entrance. Nagsitayuan na rin ang lahat maliban sa amin sa pagdating ni Alvin, kasama ang ilang tauhan nito sa likuran. Napakagwapo niya sa formal attire niya at mukhang kakapagupit lang na lalo niyang ikinagwapo. Sayang talaga siya. Kung hindi lang yan kasamahan ni Judas, aasawahin ko yan. Natatawang saad ni Erica.
Maging ang mga pagkain ay na-serve na din pero ni Katiting wala kaming ginalaw. Mahirap nang masalisihan. Kita din namin na hindi rin tumitikim sina Franco sa mga na-serve sa kanila at tanging ang mga higad lang ang kumakain na napakaarting humahawak ng mga kubyertos. Napapapilantik pa ang mga daliri at kay liliit nang isinusubong akala mo na may hindi pamperana ang mga bibig. Napabaling ako kay Karina nang marahan ako nitong siliko at inuuso ang entrance. Nagsitayuan na rin ang lahat maliban sa amin sa pagdating ni Alvin, kasama ang ilang tauhan nito sa likuran. Napakagwapo niya sa formal attire niya at mukhang kakapagupit lang na lalo niyang ikinagwapo. Sayang talaga siya, kung hindi lang kasamahan ni Judas, aasawahin ko yan. Natatawang saad ni Erica na ikinabilog ng mga mata namin. Nagtaas baba pa ito ng mga kilay habang nakangising hinihimas ang baba at nakatuon ng mga mata kay Alvin na ngayon magiliw na nakikipag-usap sa mga kasyoso niya. Bagay naman kayo Demonyito siya. Demonyita ka. Pag nagkataon body, kasing init ng impyerno ang bawat gabi niyo. Natatuwang pa nga asar ni Danica na ikinangiwi nito. Ayoko, di bali na lang. Hot na ako kaya hindi ko na kailangan na isa pang hot. Iyon na lang, Jessica. Sa'yo naman obsess Baling nito sa akin na may halong pangaasar kaya tinaasan ko ng middle finger ko na ginantihan din ito kaya nagkasipaan pa kami ng mga binti sa ilalim ng mesa. Tumawid na kami sa pagkakaupo na lumapit na si Alvin sa kinaroroonan namin at humalik pa sa ulo ko na ikinangiti ko ng hilaw. Kailangan ko pa rin sabayan ito para hindi masira ang plano namin ni Franco na pagsakay sa trip nila ni Cathy. Sorry babe, traffic Bulong nito na ikinaikot ng mga mata ko. Pigil naman ang ngiti ng mga kaharap ko dahil nakita nila ang ginawa ko. It's okay babe, nandito naman ang mga friends kong kasama ko. Labas sa ilong kong lambing na ikinangiti nito. Napalingon ako sa gawin nila Cathy at nagtama ang mga mata namin ng higad na hanggang ngayon nakakapit pa rin sa braso ni Franco. Papaliguan ko talaga siya ng balde-baldeng alkohol pag uwi para maalis lahat ng bakterya na dala ng higad na iyon. Ang sarap tirisin ng walang hiya. Nakakagigil ng kalamnan. Hindi pa ba kayo kumakain? Ayaw niyo ba ng foods? Nag-aalalang tanong nito na inilingan naming anim. It's okay babe. Kumain na kasi kami sa labas kanina. Kaila ko kahit ang totoo ay malapit nang kumalam ang sikmura ko dahil wala pa naman akong kain. Mayapay tinawag nito muli ang waiter at pinalinis ang table namin. Nagkukumahog naman ang mga ito sa paglilinis at kaagad pinalitan ng mga bagong pagkain ang nasa mesa namin kaya napilitan na kaming tumikim-tikim dahil nakikikain rin naman ito kasabay namin. Mahirap nang makahalata ito. Baka mabulilyaso pa kami ni Franco na nagkaayos na sa lahat-lahat at nagtatabi pa nga gabi-gabi sa pagtulog. Napapaismid na lang ako habang ngisi-ngisi ang mga kaibigan ko sa paglalambing ni Alvin habang kumakain kami. Nakaakbay pa ito at paminsan-minsan ay pumipisil sa braso kong lanta din dahil sleeveless ang mga suot naming evening dress. Mayapay nakita namin nagsidatingan na rin ang iba pa nitong mga tao. Ang mga Turkish yummies na naging kabarkada namin. Sananyasa naman ang mga ito ni Alvin kaya sa mesa namin ang mga ito tumuloy. Napanganga na lang kami nang tumayo si Kate at sinalubong ng yakap sa Arthur na napakalapad ng pagkakangiti at kaagad din yumakap dito. Napasunod kami ng tingin dito nang mapasulyap sa gawin nila Charles sa kabilang table na ngayon nakatayo na sila ni Alex dahil maging sila ay tumayo rin at nakipagyakapan kay Daniel na ngiting-ngiting niyakap din ito. Lihim ako natatawa na maging si Franco ay mababakasan ng inis, bagot at selos sa kanilang mukha habang matiim na rin nakamasid sa amin. Maging si Sia na kursunada sa Danica ay nandito. Silang grupo ang naging kaklose namin sa isla sa mga tao ni Alvin dahil sila lang naman ang mukhang mapagkakatiwalaan. Masayang kasama at nakakatululaway. Kung wala lang tong si Alvin na ito, baka kami na naman ni Alan ang pares. Mas gusto ko pa sana dahil hindi ako naiilang kay Alan. Lalo't pasok sa banga naming magkakaibigan ang mga ito. Habang masaya ding nakipagyakapan si Rico at Gabby kay Erica at Karina. Nagyakapan at beso-beso pa ang mga ito sa isa't isa. Maliban sa akin nang iningitian lang dahil takot ang mga ito kay Alvin na ngayon nakaakbay na naman. Nalilihis na naman tuloy ako sa grasya. Maya-maya pa'y may dinala ang mga waiter na wine at maingat na isinerve sa aming 13.
Napuno tuloy kami dito at mas uminit ang paligid. Kita ko sa peripheral vision ko na panay ang tungga nila Alex at Charles ng kanilang wine habang nakamata dito sa mesa namin, kaya lalo tuloy nagdidiwang ang dalawang bruha at magiliw ding nakayakap sa braso ni Donella at Arthur habang masayang nagbubulungan. Alam ko naman bumabawi lang mga ito at nagseselos sa mga higad sa kabilang table. Lalo na sa Kate na halatang pinagseselos din si Charles dahil tinitiis ito nito na hindi kausapin siya. Kahit pa pinupuntahan ito ni Kate sa mansyon nila para suyuin, ang batang nagtatampo ay hindi ito humaharap. Ang tindi naman palang magselos. In denial pa kasi ang mokong halata din namang nababaliw na rin sa karisma ng kaibigan kong baliw na baliw sa kanya. Napuno ng halakakan ang mesa namin sa pagdating nila Arthur. Maging si Alvin ay nakikipagbiruan na rin na tila giliw na giliw sa mga kaharap namin. Mas gusto ko nga kung ganito ang mood niya na nakikipagtawanan sa amin dahil mas komportable akong kaharap ito at hindi nakakaramdam ng pagkailang. Ilang oras lang ay natapos din ang party at isa-isa nang nagpaalam ang mga kasosyo ni Alvin, kaya kami-kami na lang ang naiwan at mga tauhan nito. Nagkayayaan kami mag-inuman sa gilid ng pool na pinaulakan naman ni Alvin, kaya nagtungo muna kami sa shop nitong resort niya para mamili ng swimsuit. Lihim kami nagbubunyi dahil talagang hindi nagpatalo ang mga higad at sumunod din sila para mamili ng swimsuit. Kung nasa ibang lugar na kami, sinakman na namin ang mga ito isa-isa. Pangisi-ngisi pa silang akala mo'y nanalo na sila sa amin. Relax, bud. Hindi masaya ang laro kung tatapusin mo agad. Bulong ko kay Kate dahil nakuyumos na nito ang hawak na one-piece bikini dahil matalim nitong tinititigan ang dalawang babaeng yakap ng yakap sa mga braso ni Charles niya. Bakit nakaka-relax ka pa? Bulong din ito at muling humalungkat ng ibang bikini. Nagkibit balikat lang ako at pinila ang daring red two-piece swimsuit na natipuhan ko. Napakabot-kabot naman ang uso ni Kate at hinugot ang kapareho kong design. Pero white ang kanya. Mayapay lumapit na rin ang apat sa amin na nagniningning ang mga matang isa-isang humugot ng swimsuit na kapareho namin. Tatlo kami, nila Karina at Danica na kulay red ang napili habang white naman ang kay Kate, Erica at Leia. Matapos namin makapili ay nagtungo na kami sa labas dahil baka hindi kami makapagpigil at mananakmal kami ng mga kitikiting feeling yata malalamangan kami kung pipiliin nila ang pinakamagandang swimsuit sa shop. Natatawa na lang ako sa isip-isip dahil kahit anong ibihis ng mga ito ay hanggang talampakan lang namin ang kayang pantayan. Kung ako nga masasabi ko nasa 95% akong pangdiyosa. Mas lalo naman na ang 5 kong kasama dahil kahit dulo ng kuko ng mga ito ay napaka-perfect ng pagkakahulma. Kaya binabansakan kami ng mga milyon-milyong fans namin on social media na live goddesses. Dahil para naman talaga kaming Diyosa, lalo na kung magkakasama. Dahil mapapanganga ka na lang at matutulala habang dumadaan kami sa harap mo. Pagbalik namin ng pool ay nandoon na rin sila Charles, Franco at Alex sa isang sulok na naka-trunks na lang at topless, kaya hindi namin mapigilang mapalunok sa pasimpleng pagsulyap at pagdaan sa gawin nila. Hindi naman makatingin ang dalawa sa amin habang pasimpleng kumindat si Franco sa pagtama ng aming mga mata. Sabay-sabay na kaming pumasok sa isang cubicle dito sa CR at nagpalit ng swimsuit. Nagsuot din kami ng robe, pang-cover namin, kaya naka-robe kami lumabas ng CR, dala ang mga dress, pouch at estileto namin. Ngiti-ngiti naman sina Alvin at mga kaibigan namin pagkakita sa amin at sa gawin na nila kami tumuloy katapat sa gawin ng tatlo. Naupo kami sa gilid ng pool at inilublob ang mga paa sa tubig habang nasa tabi namin ang mga kaibigan namin at si Alvin na ngayon naka-trunk at topless na rin na nakalublob na sa pool at nakasandal dito sa gilid habang umiinom sa kanya-kanyang bote. Hindi rin nagtagal at lumabas na ang 6 na hindi nagpakabog dahil mga naka-two-piece na din at sinadya pang gayahin ang kulay at design ng sa amin. Nananadya talaga. Akala mo na may bumagay sa kanila patpate ng mga katawang lumilitaw na ang mga buto. Idagdag pang hindi man lang mapagdikit ng push-up bra nila ang mga dibdib nilang parang nalalantang ampalaya na sa kulubot. Halatang napagsawaan na ng kung sino-sino. Napahagikit pa ang mga siraulo kong kaibigan pagkakita sa mga iyon dahil maging sa kulay ay sinadya nilang piliin ang mga napili namin. Kaagad lumapit ang mga ito sa gawin nila Charles na akala yata ay naka-swimsuit competition sila ng Miss Universe sa pagrampa.
Naiiling na lang ako na hindi makitaan ang tatlo ng paghanga sa anim na nagsiupo na rin sa tapat nila at may padantay pa sa mga balikat nilang nalalaman ang malalandi nilang kamay. Habang pumulot na rin ng inumin ang isa pang kamay. Tinataasan pa nila kami ng mga kilay na nang uuyam ang mga tingin dahil nakarobe pa rin kami. Napaangat kami ng mukha ng tumayo na si Kate at inisang lagok ang isang bote ng beer nito. "Take it easy, Kate. Monster, baka umiyak ang isa dyan." Paalala ni Danica. Nakangising aso lang naman itong matiim na nakatitig kay Charles na natutulala na rin sa karisma niya. Tuloy maging kami nasasabik sa dahan-dahan nitong paghihila sa pagkakabuhol ng roba at unti-unting inilihis. Kaya dumausdos pababa sa paanan nito iyon. Sunod-sunod pang napalunok ang mga kasama namin maging ang mga nasa kabilang linya na nakatutok sa kanya ang paningin. Inilugay din ito ang buhok na lalo niyang ikinaganda kahit burado na ang make-up nitong pang-kontrabida sa paghihilamos kanina. "Oh, nice baby." Napahiyaw at palakpak pa kami sa tuluyang paglantad ng perpektong hubog ng pangangatawan nito. Napapailing na lang ako na pinapalakpakan din ito dahil sa aming anim, si Kate ang pinakamaganda. Hot at mayaman sa amin. Kaya nga siya ang leader ng grupo namin pero pantay-pantay naman ang tingin namin sa isa't isa. Hindi rin naman niya ipinaparamdam sa amin na lamang siya sa amin. Bagay na nagustuhan namin sa katangian niya. Tumayo na rin kami 5 at isa-isang kinalas ang pagkakabuhol ng aming roba kaya nakatingala sa amin ang lahat habang bakas ang inggit sa mata ng mga grupo ni Cathy dahil panay ang hiyawan sa amin ng mga kasama namin. Umaho na rin ang mga kasama namin maliban kay Alan dahil meron na akong Alvin at takot din naman ito sa amo. Napayapos pa mga ito sa bewang namin at hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagkuyom ng kamao ng mga kaharap namin habang napapalabi na si Charles na nakamata kay Kate. Napasunod ang paningin ko sa gawin ni Kate na ngayon nakikipagyakapan na. Kay Arthur? Napanganga na lang ako at napakurap-kurap dahil literal ngang nakayakap na ito kay Arthur na nakayapos sa kanyang bewang ang dalawang maskuladong braso. Napatayo na din si Charles at para kaming natuod ng galit na galit itong mabilis na lumapit sa gawin namin kaya napabitaw si Kate kay Arthur pero nanatili naman ang isang braso ni Arthur na nakayapos sa bewang nito. Napasingap pa kaming lahat dahil hindi rin ito nakayanan ang pagpapaselos ni Kate sa kanya. Mising tagumpay naman ang bruha dito habang nagtatagis ang panga ng kaharap at namumula na ang muka maging ang mga nanunubig niyang mga mata. "Get your dirty hands off her!" Madiim banta nito na nalilisik ang mga mata kay Arthur. "Hey dude, what's your... Shut up!" Putol kaagad nito na nagpatigil kay Arthur habang ngingisi-ngisi lang si Kate na tila tuwang-tuwa pa sa nakikita ngayong galit kay Charles. Napahalukip-kip tuloy kami at medyo lumayo sa mga ito. Maging sina Cathy at mga aliporas nito ay nakatangan na sa tatlong pinapanood namin. "Why? Who are you to... I am the husband of that girl you're touching. Why?" Bulyaw kaagad ni Charles sa galit na tono na siyang nagpanganga sa amin lahat. Napakurap-kurap pa kami sa bulyaw at isinaad nito na napaghahalata ang selos na selos. Do you think I'm lying?" Pagpuputol ni Charles na tila ng uuyam na lalong nagpaputla kay Arthur. Dahan-dahan din itong bumitaw kay Kate na tuwang-tuwang pinagmamasdan ang nanggagalaiting sa Monterde. Kinabig naman ito ni Charles palapit at walang pasabing siniil nito sa mga labi si Kate nang mapang-angking halik sa harapan namin. Namilog ang mga mata naming napatili at takip sa aming mga bibig sa nasaksihan ngayon sa dalawa. Game over. Anas ni Erica na ikinatango-tango namin habang nakamata pa rin sa dalawang ngayon walang kahiyahiyang naglalaplapan sa harapan namin lahat. Kate, wag dito! Para kaming mga chismosang nagtatago ni Leia, Karina, Danica at Erica dito sa likuran ng lounge chair na kinahihigaan ng dalawang lovebirds na sina Charles at Kate habang nakikiosyoso sa usapan nila. Napapatakip pa kami ng aming mga bibig para hindi umalpas ang mga hagikik namin habang nakikinig kung paano sinasaway at napapaungol ni Kate si Monterde nang walang kalaban-laban sa kanyang kakatihan. Kate naman, pakita tayo. Pabulong na angal muli ni Charles sa ginagawa ng baliw naming kaibigan. Hayaan mo silang mainggit. Bakit ba?
Kinikikil mo ako, Monterde. Isa pa, asawa na kita, di ba? Napatakip kami ng aming mga bibig at napahagikik sa isinaad ni Kate na halatangang nanggigigil. Dinig pa namin ang pagtunog ng halik nito na hindi namin mawari kung saang parte dahil impit na napapaungol si Charles sa ginagawa. Magkayakap silang nakahiga habang nakadagan si Kate sa matipunong dibdib ni Charles at malayang humahalik sa mga labi at leeg nito. Napapalunok tuloy kaming live audience nila at nakakaramdam ng pagkatuyo ng lalamunan. Wisit na Del Mundong ito, nakakaingit. Buti pa ang gaga, ayos na sila. Napatingala ako sa bulong ni Leia sa may ulunan ko habang naninilip din sa dalawang lovebirds na ngayon nagtutukaan na to the max. Napapalunok na lang ako habang pinapanood ko kung paano makipaglaplapan ng kaibigan naming akala mo'y hindi na virgin sa galing nitong makipaghalikan sa minamahal. Bakit hindi mo rin kasi inggitin? Pagsulusin mo ng matindi gaya na ginawa ni Del Mundo. Para siya na mismo lumapit sa'yo. Bulong ko habang nakatutok ang paningin sa dalawa. Kita mo nag-enjoy sa lima doon. Hayaan mo na. Sanay na ako sa kanya. Nandidiri lang ako. Pabulong na sagot din ito pero ramdam kong may pait sa tono nito dahil sa asawa. Tingin ko nga, natututunan na niyang mahalin si Alex kahit hindi niya aminin sa amin. Shit, hindi ko na kaya. Masyado nang malaswa. Napakurap-kurap ako sa paanas ng katabi ko at maingat na ngang tumayo palayo sa gawin namin. Tumayo na rin ako dahil maging ako'y naiinggit na rin. Tara na. Pag-aya ko sa apat na ngayon, napapangangang nakasilip sa dalawa. Shh, sandali lang. Ang ganda ng palabas. Mag-aaya ka. Angil na Danica na tinatanguan ng tatlo. Napakamot ako sa batok at muling nakasilip sa palabas. What are you doing here, girls? Napatili at lundag kaming lima sa baritonong boses ni Franco sa likuran namin. Napabalikwas din sina Charles at Kate na pinamulahan ng mukha sa pambubuko ng buwisit na madrigal na ito sa amin. Ngingisi-ngisi naman sila ni Alex dahil namutla kaming lima sa pagkakahuli nila sa amin sa akto. Napatayo na si Kate at inalalayan din si Charles na itinago sa kanyang likuran dahil literal kaming napapalunok sa nakabalandra nitong kakisigan, lalo na ang pagkabakat ng nakakatululaway niyang alagad. Shit, mas malaki pa ata kaysa kay Franco kung alaga nito. Ang damot, sulyap lang eh. Ngingising-ngising saad ni Erica na ikinahagikik naming apat. Tanasan naman kami ng kilay nito at pinaningkitan kami ng mga tsinita niyang mata na kulay abo. May mga yummy daddies kayo dun ah. Silang pagpantasyahan niyo, wag ang baby ko. Dudukutin ko yung mga mata niyo. Napahalakak na kami sa madiing banta nito kaya napatawan na rin itong yumakap kay Charles habang tinataas baba ang palad sa tiyan ni Charles na halatang nang iinggit. Napahagiki kami sa malutong na mura ni Erica sa ginawa ni Kate. Hindi naman lingid sa aming crush ni Erica si Charles kahit nga si Alex at Franco ko, crush din ito. Kahit yata si Alvin ay crush din ng bruha. Lahat na lang ng guwapo, crush nito. Babe, what's going on here? Napalis ang pagkakangiti ko sa biglaang pagsulpot ni Alvin kasama ang anim naming kaibigan lalaki. Napaikot na lang kami ng mga mata nang kasunod nila ang anim na tinawag ni Kate na aliens. Napakuyom ng kamao si Franco. Pagkakita ditong yumapos sa bewang ko at pinaghahalikan din ako sa ulo. Napataas naman ang kilay ang grupo ni Cathy na ngayon nakatingin sa dalawang lovebirds na magkayakap sa harap namin. Bakas ang inggit sa mata ng dalawang alipores nito nang lalandi kay Charles sa pagkakayakap ni Kate dito at nakayakap din naman si Charles sa kanya. Napangising demonyita tuloy si Kate sa kanila at biglang yumuko sa harap ni Charles. Napanganga kaming napasunod ng tingin dito nang mariin nitong halikan si Charles sa harap naming lahat. Sabay-sabay pa kaming napasinghap na magkakaibigan at napakurap-kurap sa ginawa nito. Ngumising aso ito sa dalawang aliporas ni Cathy na namutla at napanganga sa ginawa nito. Next time girls, don't flirt with my man. Kung hindi niyo ako, kayang lagpasan. Nakataas kilay nitong panguiyam sa mga kaharap na lalong ikinaputla at pipi nila. Napailing na lang kami dito na ikinangising nitong lalo. Pulang-pula naman ang mukha ni Monterde at napayakap na lang kay Kate dahil paniguradong hiyang-hiya na naman ito sa pagkasayad ng asawa ko noon nito.